Pangarap daw ang Canada ng maraming mga Pilipino at naging malaking pagkakataon ng mga inilunsad na caregiver program sa bansa para makamit ito ng ilan. Gayunpaman, ilang caregivers ang nakapanayam ng Omni News na nagbahagi ng pagsubok na naranasan nila sa iba't ibang bersyon ng programa. Ngayong panahon ng halalan, sana raw pakinggan din sila ng mga kumakandidato sa federal government. At ang mga panawagan nilang pagbabago sana'y itulak din ng susunod na gobyerno sa Ottawa. Dito, pagdating ko, merong yung parang fairness ba, na kahit anong estado mo sa buhay, kung ano yung nakuha mo na na degree or kung ilang taon ka. So, anytime makakahanap ka ng trabaho na hindi magre-require ng age, ng height, ng sa buhay. Pero yung fairness na sinasabi niyo po yun, nararamdaman niyo po ba siya ngayon sa sitwasyon niyo? Isa si Julia, hindi niya tunay na pangalan sa mga caregiver na nangarap maging permanent resident sa Canada. 15 taon na ang nakararaan mula nang dumating siya sa bansa. So ang rules is, we have 2 years or 24 months na buuin sa loob ng 4 years para magka-PR. So after 24 months, pwede na kaming mag-apply para maging permanent resident. Pero ang inaasahang daan para makuha ang inaasam na PR sa Canada, naging komplikado raw. Natapos man kasi ang 2 taong work experience sa ilalim ng iisang employer, na gaya ng nakasaad sa kontrata at pinasukang live-in caregiver program noon. Kabilang na siya ngayon sa libo-libong caregivers na hindi pinalad makakuha ng permanent residency at ngayon undocumented na. Anya, halos 1 dekada na rin siyang sumusubok makakuha muli ng status sa bansa. Wala raw malinaw na dahilan sa pagtanggi sa kanyang aplikasyon, maliban sa hinihinging karagdagang dokumentong magpapatunay sa panahong nagtrabaho siya sa kanyang employer. Pero wala rin umanong klarong detalye kung anong partikular na dokumento ang hinahanap ng Immigration Canada. Pumayag ang Omni News na itago ang tunay na pangalan ni Julia dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang immigration status. Nakalagay doon yung option na pwede kong i-submit as a supporting document. So first, yung proof ng 24 months na nakakategorize monthly, and yung second is nakakategorize ng hours. Bale, nare-receive, assessment ko sa tax, bale yun yung pinang-submit ko na proof ng 24 months. Yung next na dumating is yun ng yung application ko na binalik, and then yung kasama na refusal letter. You're saying that you need us, you're saying that we're essential, you're saying that you care for us because we care for you, pero do you really care for us? Hindi rin daw naging madali ang karanasan ng dating caregiver na si Joey Dulaca. Bagamat naisalba ang papasuna ng immigration status matapos sumubok mag-apply ng permanent residency ng ilang beses sa iba't ibang programa. Naging mapait daw ang kanyang karanasan sa unang employer. Pagpunta ko dito ng 2016, so medyo hindi ako tumagal sa amo ko kasi na-abuse din ako, no? Nagtatrabaho ko na from 7 o'clock till maybe sometimes 12, 15 hours, no? Tapos binabayaran lang ako ng 7 hours. Lagi na lang nila akong parang minamaliit, iniinsulto, ganyan. Tapos nung hindi ko na makaya, talagang umalis ako. Saksi raw siya sa madilim na realidad na hinaharap ng marami pang caregivers. Ngayong miyembro na siya ng Migrant Workers Alliance for Change, grupong sumusuporta sa karapatan ng mga migrante sa Ontario. What kept them from actually just leaving is the fact that there is a goal. There is may objective ang pagpunta ng caregiver dito. Ani Tubigon, simple mang pakinggan ang kondisyon sa live-in caregiver program na tumakbo mula 1992 hanggang 2014 kung sisiliping maigi. Pabor daw ang programa sa mga employer at hindi sa mga caregiver.
Ilang caregiver programs na rin ang nakita sa Canada tulad ng home child care provider, home support worker at interim pathway for caregivers na karamihan pilot programs o mga programang hindi permanente. Ayon sa immigration consultant, karaniwan daw ang mga kwento ng caregivers na nawawalan ng status sa bansa. There is a program called the Vulnerable Open Work Permit, open work permits for vulnerable workers. So this was, I think, implemented in 2019. So kahit papano, there is now a go-to application in case talagang naaabuso ka na. And ang tanong nga, sir, how do I establish na may abuse na nangyayari, which can also be hard. When they said that I was included in the backlog, it's like if you will hear that word, it's like an end of the world. That until when are we going to wait? Bata pa raw nang iwan ni Casido ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang asawa sa Pilipinas noong 2013 para mag-alaga ng ibang pamilya sa Canada. Wala raw anyang inang nanaising hindi masaksihan ang paglaki ng kanyang mga anak. Tiniis niya raw ito para sa pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya rito sa Canada. Gayunpaman, nang tila tumatagal ang proseso para madala ang pamilya sa bansa, naging desperado raw si Casido. I went to the, how do you call that? Yeah, the one in charge in your area. MP. The MP, exactly. I went to 3 MPs. My husband even said that he gave up already. After, I think, 4 years of waiting, he said, I think will not be able to come to Canada. Matapos ang 7 taong paghihintay, natupad ang pangarap ni Casido na magsama-sama muli ang kanyang pamilya sa Canada. When I picked them up in the airport, I was so surprised. It's like they're no longer my children. It's like they're adults. You know, they're grown up, and it's you cannot explain, you know, the feelings of hugging your children, kissing your children. Pero di gaya nila, libo-libo pa ring caregivers ang naiipit ngayon ng aplikasyon dahil sa matinding backlog sa immigration. Ang mga kwento nila, napapanahon daw ang pagbahagi, lalo't nitong March 31 lamang nang maranasan muli ng maraming caregivers ang mapagsarahan at mapag-iwanan sa pinakahuling pilot program na ipinangako ng gobyerno, paraan para makakuha sana sila ng permanenteng status sa Canada. There was a flood of applicants at ang daming na disappoint, na frustrate. So na-address ba? No, they made it worse. Pinadami lang nila ang aplikante. Sa gitna ng ilang interim pathway at pilot programs na lumipas, marami pa rin daw ang naiipit sa mga nagbabagong pulisiya ng immigration. Naniniwala raw si Tubigon, apektado ang mga programa ng immigration ng kasalukuyang klima ng politika sa Canada. Kung sino mang gobyerno ang susunod na mauupo, hiling ng mga caregiver. Bigyan man lang nila kami ng, alam mo, yung karapatan na magkaroon ng fair fight sa amin. Kasi kahit saan anggulo mo tingnan, wala na wala kaming chance na maging winner. Let's first look those, you know, who applied long time ago that are still waiting for their papers to be approved. And then start another program, but see to it that no one is left behind. Paula Saraza, Omni News, Toronto.